Isang nakakabinging iyaw. Iyon ang pumunit sa katahimikan ng gabi at biglang gumising sa diwa ni Swely. Napabalikwas siya ng bangon. Ang dibdib niya ay malakas na kumakabog na parang hinahabol ng kung ano. Sandali siyang natigilan. Pinakiramdaman ang bawat sulok ng mansyon. Baka nananaginip lang siya. Baka guni-guni lang niya ang lahat. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang hiyaw. Mas malakas, mas puno ng sakit. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Ang sigaw na yon ay hindi nagmumula sa isang masamang panaginip. Iyon ay sigaw ng isang taong labis na nagdurusa. Galing ito sa silid ni Doña Ifigenia. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto sa servant's quarter, ni hindi na niya nagawang magsuklay o magayos ng sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang matandang babae na itinuturing na niyang pangalawang ina. Pagdating niya sa pasilyo, naabutan niyang bumukas din ang pinto ng master's bedroom. Iniluwan yun si Sir Felipe na halatang bagong gising din at ang asawa nitong si Ma'am Carla na nakapamaywang at may bakas ng pagkainis sa muka. Ano na naman ba yan? Mahinang bulong ni Carla. Sapat lang para marinig ni Swely. Titingnan ko si inay, sabi ni Sir Felipe. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang naglalakad patungo sa silid ng ina. Ngunit bago pa man siya makarating, hinarang siya ng isang banayad na haplos sa braso mula kay Carla. Mahal, malamig na sabi ni Carla. Ang boses ay kabaligtaran ng itsura niya kanina. Hayaan mo na. Binabangungot lang ulit si inay. Paulit-ulit na lang yan tuwing gabi. Muling narinig ang isang pigil na ungol mula sa loob ng silid. Napatingin si Sir Felipe sa pinto. Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pero parang totoo ang sakit niya, Carla, sabi ni Felipe. Hinaplos ni Carla ang pisngi ng asawa. Pagod ka lang, mahal. Kailangan mong magpahinga. May importante kang meeting bukas sa company, hindi ba? Ako na ang bahala kay inay. Sanay na ako sa kanya. Tila nakumbinsi naman si Sir Felipe sa sinabi ng asawa. Bumuntong hininga ito ng malalim. Sige, pero patingnan mo na rin siya. Baka kung ano na ang nangyari. Oo naman, mahal. Matulog ka na. Sagot ni Carla, kasabay ng isang matamis na ngiti. Pinanood ni Swely ang pagtalikod ni Sir Felipe at ang pagsara ng pinto ng kanilang silid. Naiwan silang tatlo sa pasilyo. Si Swely na nakatayo sa dilim, si Carla na nasa liwanag, at si Doña Ifigenia na patuloy na umuungol sa loob ng kanyang kwarto. Nawala ang matamis na ngiti sa labi ni Carla. Humarap ito sa direksyon ng silid ng biyenan at sa isang saglit na nahagip ng ilaw mula sa bintana, nakita ni Swely ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang malamig na ngisi, isang tingin na puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay lumingon ito sa gawin niya, na tila ngayon lang napansin ang kanyang presensya. Agad na nagbago ang ekspresyon nito. Swely, anong ginagawa mo dyan? Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Mahinahong utos nito. Walang nagawa si Swely, kundi tumango at dahan-dahang tumalikod. Ngunit ang bawat hakbang niya palayo ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Habang naglalakad, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid ni Doña Ifigenia. Narinig niya ang boses ni Carla, pilit na pinatatatag. Inay, ano ba? Itigil niyo na yang pag-iingay niyo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pagkatapos ay ang pagsara ng pinto at ang biglaang paghinto ng mga ungol. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang pumalit. Kinabukasan, sinubukan ni Swely na alisin sa isip ang nangyari. Marahil ay tama si Ma'am Carla. Marahil ay dala lang iyon ng katandaan ni Doña Ifigenia. Maaga siyang naghanda ng agahan. Nang silipin niya si Doña Ifigenia sa silid nito, nakita niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Mukha itong mapayapa, ngunit may malalim na lungkot at pagod sa kanyang mga mata. Okay lang po ba kayo, Donya? Mahinang tanong ni Swely
habang inaayos ang kumot nito. Ngumiti lang ng tipid ang matanda at marahang tumango. Gumaan ng bahagya ang loob ni Swelly. Ngunit ang panandaliang kapayapaan na yon ay biglang naglaho. Nang pumasok si Carla sa silid, may dalang isang maliit na bote na may lamang likido at ilang piraso ng bulak. Ang ngiti ni Tabaning. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw sa labas. Ngunit para kay Swelly, may itinatago itong kadiliman. Lumapit ito kay Doña Ifigenia at umupo sa tabi nito. Hinaplos nito ang buhok ng matanda. "Hayaan niyo po, inay," sabi ni Carla sa isang boses na puno ng pagkalinga. "Lilinisin ko lang ang mga tenga niyo para gumaan ang pakiramdam niyo." Naamoy ni Felipe ang bango ng sinangag at kapeng barako paglabas pa lang niya ng silid. Bumungad sa kanya ang kanyang asawang si Carla, abala sa pag-aayos ng kanilang almusal sa mesa. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ngunit sa paningin ni Felipe, siya na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngumiti ito nang makita siya. "Good morning, mahal. Halika na. Kumain ka na para hindi ka malate sa trabaho." Umupo si Felipe at sinalinan siya ng kape ni Carla. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ito ang buhay na pinangarap niya, isang matagumpay na karera at isang mapagmahal na asawa na nag-aalaga sa kanya. Kung hindi lang sana sa mga nangyari kagabi. "Kumusta si inay?" tanong niya habang humihigop ng kape. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Carla. Isang buntong hininga ang kumawala mula rito. "Ayon, tulog pa. Napagod siguro sa... alam mo na." "Pasensya ka na kay inay, ha?" sabi ni Felipe. "Alam kong nahihirapan ka na sa kanya. Simula noong nawala si Itay, parang nag-iba na siya." Hinawakan ni Carla ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ang mga daliri nito ay malambot at mainit. "Ano ka ba, mahal? Obligasyon kong alagaan si inay. At ginagawa ko yon dahil mahal ko kayo." Gumaan ang loob ni Felipe. Ito ang gusto niyang marinig. Ito ang kailangan niya para mabura ang konting kaba na nararamdaman niya para sa ina. "Naalala mo ba yung hearing aid na binili ko para sa kanya noong nakaraang buwan?" Biglang tanong ni Carla. Ang boses ay tila nag-aalangan. Tumango si Felipe. Iyon ay isang mamahaling regalo, isang paraan para maipakita niya sa ina na kahit abala siya sa trabaho, hindi niya ito nakakalimutan. "Oo, bakit?" Yumuko si Carla na para bang may masakit na inaalala. "Kasi ayaw niyang sabihin sa'yo, pero itinapon niya, mahal, sa harap ko mismo." Nabitawan ni Felipe ang hawak na tinidor. "Ano? Bakit niya gagawin yun?" "Sinabi niya sa akin na insulto daw yun sa kanya. Na para mo na raw sinabi na isa na siyang inutil na matanda." Malungkot na kwento ni Carla. "Sinubukan ko siyang kausapin pero nagalit siya. Ayokong masaktan ka, mahal, kaya hindi ko na lang sinabi sa'yo." Isang matinding pagkadismaya ang gumuhit sa puso ni Felipe. Ang regalong pinag-ipunan niya na ibinigay niya ng buong pagmamahal ay itinapon lang na parang basura. Ang hirap niyang magtrabaho para sa kumpanya, para sa pamilya nila, tapos ganito lang ang igaganti sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang accountant, nagtatanong tungkol sa isang malaking gastusin na hindi pamilyar. "Sino yan, mahal?" tanong ni Carla. "Taga-opisina lang," sagot ni Felipe. Ang isip ay gulong-gulo pa rin. May problema daw sa mga gastusin. Agad na tumayo si Carla at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. "Huwag mo nang isipin yan ngayon. Baka nagkamali lang sila. Ang importante, mag-focus ka sa meeting mo. Hayaan mo tatawagan ko ang accountant mo mamaya para linawin ang lahat. Ako na ang bahala." Muli, gumaan ang pakiramdam ni Felipe. Si Carla talaga ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas. Bago umalis, dumaan muna siya sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong gising na,
nakatingin sa kawalan. Ang sakit at pagod ay malinaw pa ring nakaukit sa mukha nito. Sinubukan ni Ifigenia na ngumiti nang makita siya. Itinuro nito ang kanyang tenga. Sinusubukang ipahiwatig ang sakit na nararamdaman. Ngunit ang nakikita lang ni Felipe ay isang matandang naghahanap ng atensyon, isang inang hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng kanyang anak. Ang alaala ng itinapong hearing aid ay sariwa pa sa kanyang isipan. Inay, malamig niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. Ginagawa na ni Carla ang lahat para alagaan kayo. Huwag niyo na siyang pahirapan, parang awa niyo na. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng kanyang ina. Pagkatapos ay ang unti-unting panunubig ng mga ito. Umiling-iling si Ifigenia na parang sinasabing hindi niya naiintindihan. Itinuro nitong muli ang kanyang tenga, mas desperado ngayon. Ngunit tumalikod na si Felipe. Hindi na niya kayang tingnan ang pag-arte ng ina. Aalis na po ako. Sabi niya, hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas, hindi niya nakita ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Doña Ifigenia. Isang luhang puno ng sakit, hindi lang sa tenga, kundi sa puso. Isang luhang dala ng katotohanang ang sarili niyang anak ay mas piniling pakinggan ng kasinungalingan kaysa sa tahimik na sigaw ng kanyang pagdurusa. Narinig ni Sueli ang tunog ng sasakyan ni Sir Felipe papalayo sa mansyon at kasabay nito, parang may kung anong nabasag sa loob niya. Nakatayo siya sa lababo, naghuhugas ng mga pinagkainan, pero ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksena kanina. Ang mga mata ni Doña Ifigenia na puno ng pagmamakaawa. Ang malamig na pagtalikod ni Sir Felipe, hindi niya masikmura. Sumilip siya sa sala. Nakita niya si Ma'am Carla, masayang nagdidilig ng mga halaman habang mahinang humuhuni na para bang walang anumang nangyari. Na para bang hindi siya ang dahilan ng luhang pumatak sa mga mata ng isang ina kanina. Sa sandaling iyon, nag-init ang dugo ni Sueli. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang trabaho ay biglang napalitan ng galit. Isang galit na nagmula sa awa at sa pakiramdam na may isang malaking inhustisyang nagaganap sa ilalim ng bubong na ito. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Basa ang mga ito mula sa paghuhugas, ngunit naramdaman niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi na siya pwedeng manahimik lang. Hindi na siya pwedeng maging isang anino na nagmamasid lang sa dilim. May kailangan siyang gawin. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. Ang araw na dumating ang hearing aid, masayang-masaya noon si Sir Felipe, parang batang sabik na ibigay ang kanyang regalo. At si Doña Ifigenia, nang una niyang maisuot iyon at marinig ng malinaw ang boses ng anak, kitang-kita sa mukha nito ang purong kaligayahan. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Sueli sa mga labi nito. Imposible? Sabi ni Sueli sa sarili. Imposibleng itapon ni Donya ang regalong yon. Iyon na yata ang pinakamasayang araw niya sa loob ng maraming taon. Kung ganoon, bakit nagsinungaling si Ma'am Carla? Ang tanong na yon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat at sinisira ang lahat ng natitira niyang pag-aalinlangan. Kinailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng pruweba. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay mas mapagmasid. Ang kanyang mga tainga ay mas matalas. Bawat kilos ni Carla ay tinitimbang niya. Bawat salita nito ay sinusuri niya. Pumasok siya sa silid ni Doña Ifigenia upang maglinis. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang matanda. Marahil ay dahil sa pagod mula sa sakit ng magdamag. Dahan-dahan siyang nag-ayos ng mga gamit sa ibabaw ng bedside table nito. May isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon, ang kahon ng gamot para sa sakit sa tenga. Naalala niyang sinabi ni Ma'am Carla na regular niya itong pinapainom sa biyenan. Dahil sa kutob, binuksan niya ang kahon. Nanlamig ang buo niyang katawan sa kanyang nakita.
Ang plastic na lalagyan ng mga tableta ay buo pa, hindi pa nababawasan. Walang kahit isang tableta na nagamit. Kasunod ng pagkatuklas na yon, ang kanyang determinasyon ay naging bakal. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang katotohanang kailangan niyang ilantad. Alam niyang si Ma'am Carla ay madalas tumawag sa telepono sa sala, malapit sa bintana kung saan nakalagay ang malalaking paso ng halaman. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Nang hapon na yon, habang nag-aayos siya ng mga palamuti sa sala, nakita niyang pumasok si Carla na may hawak na cellphone. Ito na ang pagkakataon niya. Nagkunwari siyang inaayos ang mga dahon ng halaman sa isang mabilis at maingat na kilos habang nakatalikod si Carla. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone, binuksan ang voice recorder at maingat na ipinuwesto ito sa ilalim ng makapal na dahon ng isang halaman. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Umalis siya agad sa sala. Nagdahilang may kukunin sa kusina. Bawat segundo ay parang isang oras habang hinihintay niyang matapos ang pag-uusap. Nang gabing iyon, sa kaligtasan ng kanyang maliit na silid, kinuha niya ang cellphone. Isinaksak niya ang earphone sa kanyang tenga at pinindot ang play. Sa simula, puro ordinaryong usapan lang ang kanyang narinig. Tungkol sa shopping, sa mga kaibigan, sa mga bagong damit. Nagsimula na siyang kabahan. Baka nagkamali lang talaga siya. Baka napapraning lang siya. Nang bigla, bumaba ang tono ng boses ni Carla. Naging isang pabulong, isang malamig, at walang emosyon na bulong na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya magiging problema, sabi ni Carla sa kausap nito sa kabilang linya. Konting panahon na lang. Paulit-ulit na pinakinggan ni Swelly ang recording sa kanyang cellphone hanggang sa halos makabisado na niya ang bawat salita. Ang bawat kataga ni Carla ay parang yelo na tumutusok sa kanyang mga tainga. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ang naririnig niya ay ang boses ng kasamaan na kakubli sa isang matamis na pambabalat kayo. Kinabukasan, dala-dala ni Swelly ang bigat ng kanyang natuklasan. Nagbago ang lahat sa kanyang paningin. Ang nangiti ni Ma'am Carla ay isa ng maskara. Ang bawat paghaplos nito sa biyenan ay isa ng pagpapanggap. At tila, naramdaman din ni Carla ang pagbabago. Naging mas mapagmatsyag ito. Napapansin ni Swelly ang mga tingin nito na tumatagos. Mga tingin na nagtatanong. Nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanyang likuran habang siya ay naglilinis na para bang binabantayan ang bawat galaw niya. Lalong lumakas ang takot sa dibdib ni Swelly, ngunit kasabay nito ay ang pag-igting ng kanyang determinasyon. Kailangan niyang maging mas maingat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi maitatanggi ni Sir Felipe. At doon niya naisip ang bodega. Ang lugar kung saan itinatambak ang lahat ng luma at hindi na ginagamit na gamit. Kung itinapon nga ni Ma'am Carla ang hearing aid, baka nandoon lang iyon. O kahit man lang ang kahon nito, kinailangan niyang gumawa ng paraan para makapasok doon ng hindi kahina-hinala. Ma'am Carla, sabi niya isang umaga, pinilit na maging normal ang kanyang boses. Naisip ko po sanang mag-general cleaning sa bodega. Medyo maalikabok na po kasi at baka pamugaran ng daga. Tinitigan siya ni Carla ng ilang segundo. Sinusuri, kinikilatis. Sa wakas, tumango ito. Mabuting yan. Sige, gagawin mo. Nakahinga ng maluwag si Swelly. Kinahapunan. Habang namamahinga si Doña Ifigenia at abala si Carla sa hardin, sinimulan ni Swelly ang kanyang misyon. Ang bodega ay madilim at amoy luma. Nagkalat ang mga lumang kahon, mga sirang kasangkapan, at mga bagay na matagal nang nalimutan. Inumpisahan niya ang paglilinis, pero ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap. Inisa-isa niya ang mga kahon, mga lumang larawan, mga damit na kinupas na ng panahon, mga libro. Halos isang oras na siyang naghahanap ng walang nakikita. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Baka mali siya ng lugar. Hanggang sa
Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, may nakapa siyang isang maliit at matigas na bagay. Isang kahon. Nang ilabas niya ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Ang pamilyar na kahong pilos na kulay itim. Ang pinaglagyan ng hearing aid. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Nagdarasal na sana ay nandoon sa loob ang ebidensyang kailangan niya. Ngunit ang tumambad sa kanya ay kawalan. Walang laman ang kahon. Isang malalim na pagkadismaya ang kanyang naramdaman. Pero bakit itatago ni Carla ang kahon kung wala itong laman? Bago pa man niya masagot ang tanong sa kanyang isipan, isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan ng bodega. Sully? Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Mabilis pa sa 4:00 niyang isinara ang kahon at itinago ito sa likuran niya, sa ilalim ng kanyang duster. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Carla, nakapameywang. Ang mga mata ay matalim na, nakatitig sa kanya. Anong hinahanap mo riyan, Swelly? Tanong ni Carla. Ang bawat salita ay may diin. May nawawala ba? Nanuyo ang lalamunan ni Swelly. Ang hawak niyang kahon sa likuran ay parang nag-aapoy na bakal. Nag-aayos lang po, ma'am, sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses na nanginginig. Hinahanap ko po yung mga lumang basahan. Baka po may mapakinabangan pa. Tinitigan siya ni Carla mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila binabasa ang bawat laman ng kanyang isipan. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumalikod ito. Bilisan mo riyan, sabi ni Carla bago maglakad palayo. At mag-ingat ka, Swelly. Baka sa sobrang paghahanap mo, may makita kang hindi mo dapat makita. Naiwan si Swelly sa bodega, humahabol sa kanyang hininga. Ang banta sa mga salita ni Carla ay malinaw pa sa sikat ng araw. Mabilis niyang isinilid sa bulsa ng kanyang duster ang walang laman na kahon at lumabas ng bodega na parang walang nangyari. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan. Isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Nagkakape sa sala si Carla nang tumunog ang telepono nito. Narinig ni Swelly ang boses ni Sir Felipe sa kabilang linya. Anong sabi mo, mahal? Malilate ka ng uwi? Narinig niyang sabi ni Carla. Okay. Sige. Sakto. May kailangan din akong bilhin sa mall. Doon na lang ako magpapalipas ng oras. I love you. Pagkababa ng telepono, agad na tumayo si Carla at nagtungo sa silid nito para mag-ayos. Para kay Swelly, ang mga salitang yon ay hindi isang simpleng usapan. Iyon ay isang hudyat, isang biyaya mula sa langit. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang nag-iisang pagkakataon niya. Hinintay niyang marinig ang tunog ng sasakyan ni Carla papalayo. Nang sigurado na siyang wala na ito, huminga siya ng malalim at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng isang maliit na tiyani mula sa first aid kit at kinuha ang kanyang cellphone. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng silid ni Doña Ifigenia. Naabutan niya itong nakahiga, gising, at bakas sa muka ang pamilyar na sakit. May isang butil ng luha sa gilid ng mata nito. Dahan-dahang lumapit si Swelly. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Nagulat si Doña Ifigenia. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtatanong at kaunting takot. Ngumiti si Swelly, isang ngiti na pilit niyang pinuno ng katiyakan. Itinuro niya ang tenga ng matanda at pagkatapos ay itinaas ang hawak niyang tiyani. Dahan-dahan siyang umiling, ipinapahiwatig na wala siyang masamang intensyon. Tulong. Isinenyas niya gamit ang kanyang mga kamay. Tutulungan kita. Tinitigan siya ni Doña Ifigenia. Sa mga mata nito, nakita ni Swelly ang pag-aalinlangan na unti-unting napapalitan ng pagtitiwala. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, marahan itong tumango. Nanginginig ang kamay ni Swelly habang binubuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Ipinatong niya ito
Sa bedside table, maingat na itinutok ang sinag ng ilaw sa tenga ng matanda. Sandali lang po ito, Donya. Bulong niya, kahit alam niyang hindi siya naririnig. Hinawakan niya ang balikat ng matanda para bigyan ito ng katiyakan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sumilip sa butas ng tenga ni Doña Ifigenia. Ang kanyang nakita ay nagpakilabot sa kanya. Namumula at bahagyang namamaga ang loob nito. At sa gitna ng pamumulang iyon, malinaw niyang nakita ang bagay na nakabara. Hindi ito tutuli. Iba ang kulay, iba ang hugis, isang bagay na hindi dapat naroroon. Pinigil ni Sweli ang kanyang hininga. Dahan-dahan niyang ipinasok ang dulo ng tiyani. Naramdaman niya ang bahagyang pag-igtad ni Doña Ifigenia. Isang pigil na daing ang kumawala sa mga labi nito. Konting-konti na lang po. Halos padasal niyang sabi. Ang bawat milimetro ng paggalaw ay parang 1 kilometro. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Nararamdaman niya ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa wakas, naramdaman niyang naipit ng dulo ng tiyani ang bagay. Maingat. Kailangan niyang maging mas maingat. Dahan-dahan niyang hinila ito palabas. Naramdaman niya ang bahagyang pagtutol at pagkatapos. Isang malambot na pagbigay na ilabas niya ito. Kasabay ng paglabas ng bagay ay ang isang malalim na buntong hininga mula kay Doña Ifigenia. Isang tunog ng ginhawa na matagal nang hindi naririnig ni Sweli. Ngunit hindi pa tapos si Sweli. Kailangan niyang malaman kung ano ang bagay na nagdulot ng labis na pagdurusa sa matanda. Inilapag niya ang maliit na bagay sa kanyang palad at itinutok dito ang ilaw mula sa cellphone. Sa unang tingin, isa lang itong maliit na piraso ng plastik na kulay balat. Ngunit habang tinititigan niya ito, may isang detalye na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit, halos hindi na makitang marka. Isang bahagi ng isang logo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang logo, pamilyar ito. Ito ang logo ng mamahaling brand ng hearing aid. Ang logo ng kumpanyang gumawa ng hearing aid na regalo ni Sir Felipe sa kanyang ina. Biglang nagbago ang lahat. Hindi ito itinapon. Sinira ito. At ang isang piraso, sinadya itong ilagay, isinaksak sa loob ng tenga ng matanda para magdulot ng walang katapusang sakit. Isang di makataong kalupitan. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at pangingilabot, isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng bahay. Ang tunog ng mga gulong sa graba, ang tunog ng isang sasakyan na pumapasok sa gate. Si Ma'am Carla, bumalik na siya. Nataranta si Sweli. Napatingin siya sa piraso ng katotohanan na nasa kanyang palad. Pagkatapos ay sa pinto ng silid. Wala na siyang oras para itago ang ebidensya. Pagpasok ni Carla sa mansyon, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Naging maganda ang kanyang araw sa mall. Ang paggastos ng pera ni Felipe ay palaging nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan, isang pakiramdam ng kapangyarihan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Katahimikan. Isang katahimikan na hindi normal. Wala ang mga pamilyar na ungol at daing na nagmumula sa silid ng kanyang biyenan. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid ni Ifigenia at sumilip sa loob. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Hindi isang pagtulog na puno ng sakit, kundi isang pagtulog na payapa. Payapang-payapa na para bang nabunutan ng isang malaking tinik. Imposible. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang isang tao at nakita niya ito, si Sweli. Nag-aayos ng mga gamit sa kabilang sulok ng silid, gumagalaw ng walang ingay. Sa sandaling iyon, nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Carla. Ang pagbabago sa kilos ni Sweli, ang paghahanap nito sa bodega, at ngayon, ang biglaang pagginhawa ng matanda. Isang matalim na titig ang ipinukol niya kay Sweli.
Nawala ang lahat ng bakas ng pagiging palakaibigan sa kanyang mukha, napalitan ng isang malamig na bato. Ang langgam na ito, ang walang kwentang kasambahay na ito ay nakikialam. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa sarili niyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. "Hello?" Sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "Kailangan na nating bilisan." "Oo, ngayon na. May kailangan lang akong linisin dito sa bahay. Isang peste na kailangan nang mawala." Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang isip ay gumagana na parang makina. Malamig, mabilis, at walang awa. Binuksan niya ang kanyang lalagyan ng alahas. Pinili niya ang isa sa mga paborito niyang kwintas, isang mamahaling piraso na may kumikinang na diamante. Ang kwintas na ito ay madalas purihin ni Felipe. Alam niya ang halaga nito. Naglakad siya palabas ng silid, hawak ang kwintas sa kanyang kamay. Naabutan niya si Sueli sa kusina, abala sa paghahanda ng hapunan. Ang apron nito ay nakasabit sa isang silya sa di kalayuan. Perpekto. "Sueli, pakikuha mo nga ako ng isang basong tubig." Utos niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado. Nang tumalikod si Sueli para kumuha ng tubig, mabilis na kumilos si Carla. Sa isang kilos na sanay at hindi nag-iingay, dahan-dahan niyang inilagay ang kwintas sa loob ng malaking bulsa ng apron. "Salamat," sabi niya nang iabot ni Sueli ang tubig. Ngumiti pa siya. Isang ngiti na kasing talim ng kutsilyo. Ilang oras ang lumipas. Hinintay niya ang pagdating ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Felipe, sinimulan na niya ang kanyang palabas. "Nasaan na yon?" sabi niya sa isang boses na nag-aalala, habang nagkukunwaring may hinahanap sa kanyang leeg. "Ang alin po, ma'am?" tanong ni Sueli na nag-aayos na ng mesa. "Ang kwintas ko, yung diamante. Regalo sa akin ni Felipe." Unti-unti niyang nilakasan ang kanyang boses, pinuno ito ng papalaking pagkasindak. "Hindi ko mahanap. Kanina lang nandito yon." Naghahanap siya sa ilalim ng sofa, sa likod ng mga unan. Ang bawat kilos ay puno ng drama. Pumasok si Felipe sa pinto, naabutan ng eksenang puno ng kaguluhan. "Mahal, anong nangyayari?" tanong nito. "Felipe, nawawala ang kwintas ko." Di umiiyak na, sabi ni Carla. Sabay takbo para yumakap sa asawa. "Hindi ko alam kung saan napunta. Baka naman kung saan mo lang nailagay." Pagpapakalma ni Felipe. Umiling si Carla. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. "Hindi. Sigurado akong suot ko yun kanina. Isa lang naman ang kasama ko dito buong hapon." Dahan-dahan niyang binitiwan ang pagkakayakap at tumingin kay Sueli. Naintindihan agad ni Sueli ang ibig sabihin ng tingin na iyon. "Ma'am, wala po akong kinalaman dyan." Depensa niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Para magkaalaman, halughugin natin ang lahat," sabi ni Carla, na para bang siya ang biktima. Nagsimula siya kay Doña Ifigenia, pagkatapos ay sa sarili niyang gamit. Siyempre, wala siyang nakita. Sa wakas, lumapit siya kay Sueli. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. "Pasensya ka na, Sueli. Para lang makasiguro ang lahat." Bago pa man makapalag si Sueli, ipinasok na ni Carla ang kamay nito sa bulsa ng apron at sa isang mabagal, madramang kilos, dahan-dahan niyang inilabas ang kumikinang na kwintas. Huminto ang mundo. Nakatitig si Felipe sa kwintas. Pagkatapos ay kay Sueli, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Tumingin si Carla sa kanyang asawa. Ang mga mata ay basang-basa ng luha. Ang boses ay basag. "Felipe, hindi ako makapaniwala. Si Sueli, ninakawan niya tayo." Parang isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Felipe. Ang kumikinang na kwintas sa kamay ni Carla. Ang pagtanggi sa mukha ni Sueli. Ang mga luhang umaagos sa pisngi ng kanyang asawa. Ang lahat ay nagsama-sama sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na kasing linaw ng kristal, isang larawan ng kataksilan. "Sir Felipe,
Maniwala po kayo sa akin. Nagsusumamong sabi ni Swelly. Ang mga luha ay nagsisimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po yan kinuha. Sinetap lang po ako ni Ma'am Carla. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Felipe, ngunit hinarang siya ng isang matalim na tingin mula rito. Isang tingin na puno ng galit at pandidiri. Huwag kang lalapit sa akin, malamig na sabi ni Felipe. Ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Pero sir, ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Felipe. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang pagod mula sa trabaho at ang sama ng loob sa ina ay tila sumabog lahat sa iisang iglap. Pinagkatiwalaan ka namin, itinuring ka naming pamilya, tapos ganito ang igaganti mo sa amin? Sir, hindi po totoo yan. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Doña Ifigenia. Desperadong sabi ni Swelly. Ito na ang huling barahan niya. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Ang sakit niya sa tenga. Si Ma'am, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Carla na muling yumakap kay Felipe. Mahal, ano bang sinasabi niya? Bakit niya idinadamay pa si inay? Ang sakit-sakit na nga ng ginawa niya sa atin, tapos magsisinungaling pa siya. Ang mga salita ni Carla ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang natitirang bahagya ng pag-aalinlangan sa isip ni Felipe ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Humarap siya kay Swelly, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi ka lang pala magnanakaw, sinungaling ka pa. Pati ang nanay ko, ginagamit mo sa kasinungalingan mo. Totoo po ang sinasabi ko, sir. Pagpupumilit ni Swelly, ang boses ay basag na sa pag-iyak. May ebidensya po ako. Wala akong pakialam sa mga ebidensya mo, sigaw ni Felipe. Para sa akin, isa lang ang malinaw. Ninakawan mo ang asawa ko. Tinraidor mo kami. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka sa pamamahay ko ngayon din. Wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Get out! Ang mga salitang yon ay tumama kay Swelly nang mas masakit pa kaysa sa isang tunay na sampal. Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang pag-asa ay gumuho sa isang iglap. 2 gwardiya ang pumasok, malamang ay tinawagan na kanina pa ni Carla. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Hindi siya nanlaban, wala nang natitirang lakas sa kanya. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang isang tao na maaring maniwala sa kanya at nakita niya ito. Nakatayo sa may pasilyo, sa dilim, si Doña Ifigenia. Nakasilip ito mula sa kanyang silid. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Hindi nito naririnig ang sigawan, ngunit nakikita nito ang lahat. Nakikita nito ang mga luha ni Swelly. Nakikita nito ang galit sa mukha ng sarili nitong anak. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Swelly ang isang tahimik na pag-unawa, isang tahimik na pasasalamat, ngunit wala itong magawa. Katulad niya, isa lang din itong biktima na walang boses. Ibinagsak ng mga gwardiya si Swelly sa labas ng gate sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Isinara ang bakal na tarangkahan sa kanyang harapan, isang malakas na kalabog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Basa, nilalamig, at wasak ang puso. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hinawakan ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa, ang piraso ng plastik, ang piraso ng katotohanan. Nasa kanya ang ebidensya pero wala nang gustong makinig. Natalo na siya. Si Carla na ang nagwagi. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Swelly. Bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay parang maliliit na karayom. Nagpapaalala sa kanya ng matatalim na salitang ipinukol sa kanya ni Sir Felipe.
Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumaraan ay sumasalamin sa basang kalsada. Lumilikha ng mga imaheng tila nalulusaw, katulad ng kanyang pag-asa, trabaho, tahanan, tiwala. Lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap. Ang mas masakit pa, nabigo siya. Nabigo niyang protektahan si Doña Ifigenia. Iniisip niya ang matanda na iwan sa loob ng malaking bahay na yon kasama ang isang halimaw na nag-aanyong anghel. Sino na ngayon ang magbabantay sa kanya? Sino na ngayon ang makikinig sa kanyang tahimik na pagtangis? Nakarating siya sa isang maliit na coffee shop sa kanto, ang tanging lugar na bukas pa sa ganoong oras ng gabi. Pumasok siya, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Hindi niya alintana ang mga tingin ng ilang customer na nandoon. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok. Hindi siya umorder. Wala siyang ganang kumain o uminom. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang dalawang bagay na natitira sa kanya. Ang kanyang luma at basag na cellphone at ang maliit na piraso ng plastik. Ang piraso ng katotohanan. Tinitigan niya ang mga ito. Ang recording, ang ebidensya. Hawak niya ang mga susi para sa katotohanan, ngunit ang lahat ng pinto ay sarado para sa kanya. Paano niya ito maipaparating sa isang taong ayaw makinig? Paano niya bubuksan ang mga mata ng isang taong bulag sa pag-ibig? Isang alon ng pagod at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Marahil ay dapat na siyang sumuko. Marahil ay ito na ang hudyat para talikuran na niya ang lahat at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Kalimutan na niya ang pamilyang yon. Kalimutan na niya si Doña Ifigenia. Para saan pa? Ano pa ang laban niya? Ikinuyom niya ang kanyang palad. Handa nang itapon ang maliit na piraso ng plastik sa basurahan. Handa nang burahin ang recording sa kanyang cellphone. Ngunit sa kanyang pagyuko, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Doña Ifigenia. Ang mga mata nito kanina habang kinakaladkad siya palabas. Hindi galit, hindi paghusga, kundi isang tahimik na pag-unawa at pagmamakaawa. Isang tingin na nagsasabing, "Huwag mo akong iwan." Hindi. Hindi niya kayang sumuko. Utang niya sa matanda na ipaglaban ito hanggang sa huli. Ngunit paano? Nag-isip siya ng malalim. Kailangan niya ng paraan para makausap si Sir Felipe nang mag-isa, malayo sa impluwensya ni Ma'am Carla. Isang lugar kung saan mapipilitan itong makinig, kahit sa isang sandali lang. At doon, isang alaala ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Isang bagay na madalas ikwento sa kanya ni Doña Ifigenia noong mga panahong maayos pa ang lahat. Ang puntod ng yumaong asawa nito, ang ama ni Sir Felipe. Ayon sa matanda, kahit gaano kaabala si Felipe, hindi nito nakakalimutang bisitahin ang puntod ng kanyang ama tuwing Sabado ng umaga. Mag-isa, iyon daw ang tanging oras na nakakapag-isip ito ng malinaw, malayo sa stress ng trabaho at ng mundo. Sabado, 2 araw mula ngayon. Iyon na. Iyon na ang kanyang huling pagkakataon. Biglang nagkaroon ng panibagong apoy sa kanyang puso. Isang maliit, nanginginig na apoy sa gitna ng kadiliman. Tumayo si Swelly. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga damit ay basa pa rin at ang kanyang katawan ay giniginaw. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong determinasyon na nabuo. Sa Sabado ng umaga, pupunta siya sa sementeryo. Haharapin niya si Sir Felipe sa huling pagkakataon. Kahit na ipagtabuyan siya nito, kahit na ipahuli siya nito sa pulis, kahit na anong mangyari, ibibigay niya ang lahat para sa huling laban na ito. Maaga pa lang ng Sabado, naroon na si Swelly. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tanaw mula roon ang hilera ng mga puntod na nalilinis at napapalibutan ng sariwang damo. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng lupa
at ng mga bulaklak na alay. Kinakabahan siya. Ang 2 araw na paghihintay ay parang isang walang katapusang pagsubok. Nanuluyan siya sa isang maliit na paupahan. Ginagastos ang kakarampot na naipon niya. Ngunit hindi ang pera ang iniisip niya. Ang nasa isip niya ay ang mag-inang naiwan sa mansyon. Ilang minuto pa, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Felipe. Bihis na bihis, may dalang isang pumpon ng puting bulaklak. Ito na. Nanginig ang mga tuhod ni Sueli. Huminga siya ng malalim, pinipilit na palakasin ang kanyang loob. Naglakad si Felipe patungo sa puntod ng kanyang ama. Tahimik, seryoso, nag-aalay ng bulaklak at panalangin. Pagkatapos ng ilang minuto, umupo ito sa damuhan sa tabi ng lapida, nakayuko, tila may malalim na iniisip. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at naglakad palapit. Ang bawat hakbang niya sa malambot na damo ay parang walang ingay, ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Naramdaman ni Felipe ang kanyang presensya. Itinaas nito ang kanyang ulo at nang makita siya, ang kalmadong mukha nito ay biglang napalitan ng gulat at pagkatapos, ng galit. Anong ginagawa mo rito? Matigas na tanong nito, agad na tumayo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag ka nang magpapakita sa akin. Sir Felipe, pakiusap po, sabi ni Sueli. Itinaas ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko. 5 minuto lang po, para po sa nanay niyo. Pagkatapos po nito, kung gusto niyo po akong ipakulong, tatanggapin ko po. Ang desperasyon sa kanyang boses, ang katapatan sa kanyang mga mata, ay tila nagpabagal sa galit ni Felipe. Hindi ito nagsalita, ngunit hindi rin ito umalis. Iyon na ang hudyat na kailangan ni Sueli. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya mula sa bulsa ang 2 bagay. Una, ang maliit na piraso ng plastik. Iniabot niya ito kay Felipe. Sir, tingnan niyo po yan. Yan po ang dahilan ng lahat ng sakit na naramdaman ng nanay niyo. Tiningnan ito ni Felipe ng may pagtataka at kaunting pandidiri. Ano to? Basura? Hindi po, sir. Umiling si Sueli. Alalahanin niyo po yung hearing aid na binili niyo. Yung sinabi ni Ma'am Carla na itinapon niya. Biglang nagbago ang mukha ni Felipe. Kinuha niya ang maliit na piraso. Sinuri. Nakita niya ang pamilyar na logo. Pangalawa, inilabas ni Sueli ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sementeryo ang boses ni Carla, isang malamig na bulong. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya magiging problema. Konting panahon na lang. Paulit-ulit na pinatugtog ni Sueli ang recording, parang isang kidlat na tumama kay Felipe. Ang piraso ng plastik sa kanyang kamay, ang boses ng kanyang asawa sa cellphone, ang mga hiyaw ng kanyang ina tuwing gabi, ang mga kasinungalingan, ang pagnanakaw. Lahat ay nagkabuhol-buhol, nagsama-sama at sumabog sa kanyang isipan. Isang katotohanan na mas masakit pa sa sampal. Napayuko si Felipe, napahawak sa kanyang ulo. Hindi maari. Sir, sabi ni Sueli, ang boses ay malumanay na. Alam ko pong masakit, pero kailangan niyo pong malaman. Si Ma'am Carla po, matagal na niya tayong niloloko. Inilabas niya ang ilang litrato na nakuha niya sa cellphone. Mga kopya ng bank statement na minsan niyang nakita sa basurahan ni Carla. Nagpapakita ng mga malaking transfer ng pera sa isang hindi kilalang account. Ang mga ebidensya ay hindi na maitatanggi. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanyang harapan, hubad at brutal. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay isang ahas, isang demonyo. Isang nag-aalab na galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang pumalit sa lahat ng sakit. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang bagay na nakakatakot. Isang desisyon
Hindi na siya nagsalita pa kay Sueli. Mabilis siyang tumalikod, tumakbo, pabalik sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya si Carla na nagbabasa ng magazine sa sala. Tila walang anumang problema sa mundo. Mahal, ang aga mo ata. Nakangiti nitong sabi. Hindi sumagot si Felipe. Walang emosyon siyang lumapit at ibinagsak sa mesang salamin. Sa harapan nito ang piraso ng plastik at ang cellphone na tumutugtog pa rin. Nawala ang nangiti sa labi ni Carla. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot nang makita ang mga ebidensya. Felipe, saan galing yan? Pipaninira lang yan ni Sueli. Nauutal niyang sabi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Felipe ang tunay na anyo ng kanyang asawa. Ang takot, ang kasamaan. Tapos na ang pagpapanggap mo, Carla. Sabi ni Felipe, ang boses ay malamig na parang yelo. Nang malaman ni Carla na wala na siyang takas, isang nakakakilabot na pagbabago ang nangyari. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit. Isang malakas at baliw na tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Oo, ako nga ang gumawa niyan. Sigaw niya, itinapon ang magazine sa sahig. Alam mo ba kung gaano kaistorbo ang nanay mo? Palaging nakabantay, palaging nakikialam. Nararapat lang sa kanya ang lahat ng sakit na, yun. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Natigilan si Carla. Tumingin siya kay Felipe pagkatapos ay sa mga pulis. At doon niya naintindihan, tapos na ang laro. Ilang araw ang lumipas mula ng araw na yon. Ang araw kung kailan ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho at ang katotohanan ay lumabas. Ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ang katahimikan na dala ng takot o pagpapanggap, kundi isang katahimikan na malinis at totoo. Wala na ang mga matatamis na salita ni Carla na puno ng lason. Wala na ang kanyang mga pekeng tawa. Wala na rin ang mga hiyaw ni Doña Ifigenia sa gabi. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Carla Velasco, ang kilalang sosyalera, asawa ng matagumpay na negosyanteng si Felipe Velasco, ay inaresto. Hindi lang sa kasong pananakit sa kanyang biyenan, kundi pati na rin sa kasong estafa para sa milyon-milyong pisong ninakaw nito mula sa kumpanya ng sarili niyang asawa. Ngunit para kay Felipe, ang lahat ng yon ay ingay lamang sa labas. Ang mahalaga sa kanya ay ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Nakaupo siya ngayon sa gilid ng kama ng kanyang ina. Hawak niya ang mga kamay nito, mga kamay na kulubot na at marupok. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatibay na mga kamay sa buong mundo. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang mga kamay na binaliwala niya. Nakatitig lang si Doña Ifigenia sa bintana. Payapa ang mukha. Ang pamamaga sa paligid ng tenga nito ay unti-unti nang nawawala. Inay, panimula ni Felipe. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Alam ko pong hindi niyo ako naririnig, pero kailangan ko pong sabihin to. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Patawarin niyo po ako, inay. Naging bulag po ako, naging bingi. Mas pinili kong pakinggan ang mga kasinungalingan dahil iyon ang mas madali. Mas madaling maniwala na kayo ang nagbabago at hindi ang mundo ko ang gumuho. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumulo sa kamay ng kanyang ina. Pinabayaan ko po kayo. Sa lahat ng sakit na dinanas nyo, wala po ako sa tabi nyo. Ako po dapat ang tagapagtanggol nyo, pero ako pa po ang nagtulak sa inyo palayo. Patawad po, inay. Isa po akong walang kwentang anak. Niyukom niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang agos ng luha. Hinahayaan ang bigat ng pagsisisi na durugin ang kanyang puso. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang marahang pagpisil. Ang marupok na kamay ni Doña Ifigenia ay marahang pumisil sa kanyang kamay.
Idinilat ni Felipe ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakatingin sa kanya ang kanyang ina. Hindi ito nagsasalita. Ngunit sa mga mata nito, sa kabila ng lahat ng sakit, ay wala siyang nakitang galit o panunumbat. Ang nakita niya ay pag-unawa at pagpapatawad. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kabilang kamay at sa isang kilos na puno ng pagmamahal, marami nitong pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang anak. Hindi na napigilan ni Felipe. Napahagulgol siya na parang isang batang muling natagpuan ang kanyang ina. Yumuko siya at inilagay ang kanyang ulo sa kandungan nito. Mula sa may pintuan, tahimik na nagmamasid si Swelly. Bumalik siya hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang kaibigan, isang katuwang sa pag-aalaga kay Doña Ifigenia. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang mag-ina. Kinabukasan, may isa pang pagbabago sa mansyon. Dala-dala ni Felipe ang isang maliit na kahon. Muli, umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Ngunit ngayon, iba na. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang galit. Maingat niyang binuksan ang kahon at inilabas ang isang bagong-bago at mas modernong hearing aid. "Inay," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. "Para po sa inyo." Tinulungan niya ang ina na isuot ito. Inayos niya ito ng mabuti. Hinintay niya ang ilang sandali para mag-adjust ang device. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ng ina. Huminga siya ng malalim. "Inay?" Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Felipe ang isang ganap na reaksyon mula sa kanyang ina. Isang bahagyang panlalaki ng mga mata, isang pagbukas ng bibig, at pagkatapos, isang ngiti, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Isang ngiyang ngiti na puno ng ginhawa, pag-asa, at pagmamahal. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa katahimikan ng silid na yon, sa wakas, nagkarinigan din sila.